Pinagmasdang maigi ni Zofan ang lalaki na nagtanggal ng pulang maskara. Tinanong niya ang lalaking ito kung ito nga ba raw si Mohanho. Nakaramdam ng galit si Zofan noong maalala nito ang mga kasamaang ginawa ni Mohanho sa kanya. Pero biglang nagduda si Zofan dahil sa natatandaan niyang araw ay hindi ganoon kalakas si Mohanho. Sinabi ni Zofan na mukhang nagkamali nga raw siya, mukhang kapatid nga raw ni Mohanho ang nasa harapan niyang ito. Pinuri ng lalaking nag-alis ng maskara si Zofan dahil napagtanto nga raw agad nito kung sino siya. Sinabi ng lalaking ito na tama nga raw ang hinala ni Zofan, kapatid niya nga raw si Mohanho, at siya nga raw si Mohanlong, isang intermediate Starfall warlord na nagmula sa Mu family. Inasar ni Zofan si Mohanlong, kagayang-kagaya nga raw ito ni Mohanho, parehas nga raw masama ang magkapatid na ito. Nagalit si Mohanlong sa mga sinabi ni Zofan, mas lalo pa itong nagalit noong maalala niya ang namatay niyang pamangkin. Tinanong niya si Zofan kung nakipagtulungan ba raw ito kay Mu Yingyue para patayin si Muze. Sumagot naman si Zofan kay Mohanlong kung yung pipitsuging daga ba raw ang tinutukoy nito. Hindi na niya nga raw kailangan pa ng tulong ng iba dahil pinatay niya nga lang daw ito gamit ang isang wasiwas ng kanyang espada. Inasar ulit ni Zofan si Mohanlong na bakit nga raw ganoon ang ekspresyon ng mukha nito, kung umasta nga raw ito ay parang anak nito mismo ang namatay. Sinabi ng nanggagalaiti sa galit na si Mohanlong na napakalakas nga raw ng loob ni Zofan para pumatay ng tao na kabilang sa kanyang pamilya. Humanda nga raw ito dahil sisiguraduhin niya nga raw na mapapatay niya ito. Nagtaka naman si Jizon kung bakit parang kilala nga raw ni Zofan ang isa sa mga dumating na kalaban, hindi ba raw nanggaling din lang ang mga ito sa angka ng Lee family. Narinig ni Lieutenant Colonel Sulan na sinabi ni Mohanlong na nagmula nga raw siya sa Mu family. Mas lalo siyang nangamba dahil hindi lang daw pala ang Lee family at ang backer nitong puwersa ang sangkot sa panggugulong ito, maging ang Mu family nga raw pala ay sangkot din dito. Tinawag ng isang nakamaskara ang boss nilang si Mohanlong, sinabi niya na ano pa ba raw ang sasabihin nito kay Zofan, sa nakikita nga raw niya ay mukhang pinapatagal lang nito ang usapan para maaksaya nito ang kanilang oras. Naisip ni Zofan na mukhang nakahalata nga raw ang kanilang mga kalaban, kailangan na niya nga raw umakto ng mabilis. Sumugod na si Mohanlong at sinabi na uunahin na niya nga raw patayin si Zofan. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga kasama na si Xiao Cheng na ito na nga raw ang bahala sa iba. Agad na sumagot ng okay ang nakamaskara na si Xiao Cheng, kasunod noon ay hinipan na nito ang dala niyang flute para kontrolin ang mga halimaw. Nag-alala si Jizon noong makita nito na inatake si Zofan ng isang intermediate Starfall warlord. Habang kinakaharap ni Zofan si Mohanlong ay pasimple itong nagbigay ng hudyat kay Jizon at sa iba pang sundalo ng Ghost Rain military base. May biglang inilabas si Zofan na bilog na bagay mula sa kanyang bulsa. Ibinato niya ito sa sahig na siyang naging dahilan ng pagkalat ng isang nakakalasong usok. Agad na isinuot ni Zofan ang dala niyang gas mask habang lumalayo ito kay Mohanlong. Sinabihan ni Jizon ang iba niyang mga kasamahan na isuot na rin daw ng mga ito ang kani-kanilang gas mask at mabilis na umatras patungo sa Alien Artifact Garden. Sinabihan ni Mohanlong ang dalawa nitong kasama na mag-ingat daw ang mga ito dahil may lason nga raw ang gas na kumakalat. Nagalit ito kay Zofan dahil gumamit nga raw ito ng pandarayang taktika. Kinabahan si Lieutenant Colonel Sulan dahil wala nga raw siyang masusuot na gas mask. Mabuti na lang at dumating agad sa tabi niya si Zofan at inabot ang isa pa niyang itinabing gas mask. Naisip ni Lieutenant Colonel Sulan na kahit nga raw nasa mapanganib silang sitwasyon ay nagagawa pa rin daw ni Zofan na makapagdesisyon ng mabilis. Nagmadali ang lahat ng miyembro ng military base upang magpunta sa loob ng Alien Artifact Garden. Noong makapasok na ang lahat ay doon na nila isinara ang espesyal na harang ng Alien Artifact Garden. Nakahinga ng maluwag ang tatlong huling pumasok, salamat nga raw at ligtas na sila ngayon. Sinabi ni Zofan na muntikan na nga raw silang mapalibutan ng grupo ni Mohanlong at ng napakaraming halimaw. Sinabi naman ni Jizon na mabuti na nga lang daw at may nakaset up na defense mechanism ang lugar na yun, kung wala nga raw ito ay baka patay na sila ngayon. Ang defense mechanism na nakalagay sa Alien Artifact Garden ay ang siyang pinakamalakas na pangdepensa sa kabuuan ng kampo. Binili na noon ni Chief Instructor Wei Chenshan ang lahat ng nagbabantay na kapag daw nagkaroon ng napakalaking problema ay maaari raw nilang i-activate ang defense mechanism ng Alien Artifact Garden bilang last line of defense.
Naisip ni Lieutenant Colonel Sulan na napakalaking araw ng ipinagbago ni Zoufan matapos lamang ang halos kalahating taon, talagang nagmanang araw ito sa ama nito. Lumapit ang grupo ni Mo Hanlong at ang mga kinokontrol ng mga itong halimaw sa espesyal na harang ng Alien Artifact Garden. Sinabi ni Mo Hanlong na tingin nga raw yata ni Zoufan ay mapipigilan sila ng mga ito nang dahil lang sa simpleng harang. Inatake ni Mo Hanlong ang defense mechanism ng Alien Artifact Garden. Sinabi niya na makakaya niya nga raw itong basagin. Nakuryente ang kanang braso ni Mo Hanlong noong atakihin nito ang harang. Sinabi niya sa iba niyang mga kasamahan na may kakayahan nga raw ang defense mechanism na ito na pigilan ng mga intermediate Starfall warlord na gaya niya. Natuwa sina Zoufan at Jizon dahil totoo nga raw pala ang sinabi sa kanila noon ng kanilang chief instructor. Sinabi noon ni Chief Instructor Wei Chenshan na masisira nga lang daw ang harang ng Alien Artifact Garden kapag sabay-sabay na umatake ang mga top fighters ng Jining City. Ang intermediate Starfall warlord nga raw na tulad niya ay hindi ito agad-agad masisira kahit na ibigay pa niya ang buo niyang lakas. Sinabi ni Zoufan na makakatakas na nga raw sila sa panganib kapag hindi nasira ang defense mechanism ng Alien Artifact Garden. Sinabi rin ni Jizon na kapag natalo na nga raw ng kanilang chief instructor ang mga kinakalaban nito sa labas ay magagawa na raw sila nitong matulungan. Sinabihan ni Mo Hanlong si Zoufan na kahit nga raw magtago ito sa loob ay wala na raw itong ibang mapupuntahan. Tingin ba raw talaga ng mga ito na darating doon si Wei Chenshan para tumulong? Huwag nga raw ang mga itong mangarap dahil malamang nga raw na maging si Wei Chenshan ay nahihirapan na ring makaligtas sa kinakaharap nito. Sinabihan ni Jizon si Mo Hanlong na hindi nga raw sila nito mauuto. Ang defense mechanism nga raw ng buo nilang kampo ay kayang dumipensa sa malaking grupo ng mga halimaw kahit umabot pa ito ng ilang araw. Sinabi rin ni Jizon na akala ba raw talaga ni Mo Hanlong na ang kanilang chief instructor na si Wei Chenshan lang ang warlord na nandoon. Nabigla naman ng kaunti si Mo Hanlong sa sinabi ni Jizon, tinanong niya kung may iba pa ba raw talagang Starfall warlord ang kampo ng mga ito. Simula nang maitayo ang military base ng Jining City ay ilang laban na rin ang kinaharap ng mga ito. Kahit ilang beses na silang sinugod ng malalaking grupo ng mga halimaw, hanggang ngayon ay matatag pa rin itong nakatayo. Ang lakas ngayon ng military base ay maaari nang ihambing sa isang matigas na bato. Bago pa man mangyari ang kaguluhan ay naramdaman agad ito ni Wei Chenshan kaya nakapaghanda siya agad ng mga dagdag na preparasyon. Sinabihan ni Wei Chenshan ang kanyang kalaban na hanggang ngayon ba raw ay itatago pa rin ito ang totoo nitong lakas. Nakikipaglaban din ngayon sa Ghost Rain Military Base ang Special Forces Team Captain ng Jining Military na si Fu Zhang. Nagtanong si Fu Zhang kay Wei Chenshan kung ano nga raw ang nangyayaring ito, nung inimbitahan nga raw siya nito ay wala nga raw itong sinabi sa kanya na magiging ganoon pala kapanganib doon. Sumagot naman si Wei Chenshan na hindi nga raw kinaya ng inihanda niyang plano ang nangyaring kaguluhan. Kapag nga raw natalo na nila ang kanilang mga kinakalaban ay ililibre niya nga raw ito sa inuman sa loob ng 1 taon. Sinabi ng isang nakatalukbong na lalaki na napakahusay nga raw ni Wei Chenshan, nagawa nga raw agad nitong maramdaman ang gagawin nilang panggugulo at tinawag si Fu Zhang para humingi ng tulong. Kaya raw pala hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang Ghost Rain Military Base nang dahil sa pamumuno nito. Sinabihan ni Wei Chenshan ang nakatalukbong na lalaki na ang kanilang araw military force ang pinakamalakas sa lahat ng puwersa sa loob ng Jining City. Tingin ba raw talaga ng mga ito ay hindi nila mapapansin ang ginagawa ng mga itong masamang plano. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na marahil nga raw ay naamoy ng mga ito ang kanilang plano pero inasahan na rin daw nila ito. Nakapaghanda nga raw agad ng maayos si Wei Chenshan pero napakamalas pa rin daw nito at ang tinawag nitong si Fu Zhang, dahil nadamay pa ito sa kanilang mga pinaplano. Nakakalungkot man daw sabihin pero dito na nga raw magwawakas ang buhay ng mga ito. Sinabihan ni Wei Chenshan ang kanilang kalaban na libre nga raw ang mga itong sumubok na tapusin ang kanilang buhay, tingnan na nga lang daw niya kung magawa pa ng mga itong makalabas ng buo sa kanilang base. Binanggit naman ni Captain Fu Zhang ang sinabi ng kanilang kalaban na yun na nga raw ang araw na mamamatay sila, mukhang marunong nga raw pala itong magbiro. Bigla namang dumating si Li Zhang sakay sa isang halimaw, sinabihan niya ang mga kinokontrol niyang halimaw na ipagpatuloy nga lang daw ng mga ito ang pagwasak sa military base at wag nga raw ang mga itong mag-iiwan ng kahit na ano.
Nagtaka naman si Wei Chenshan kung sino ba raw itong paparating na may napakapusok na paghinga. Nagsalita ang nakatalukbong na lalaki na alam nga raw nila na hindi nila magagawang matalo sina Wei Chenshan at Fu Zhang nang sila lang, pero paano na nga raw kung mayroon silang isa o dalawang backup? Binati ni Li Zhang si Chief Instructor Wei Chenshan, sinabi niya na matagal-tagal na nga raw silang hindi nagkikita. Nakakalungkot man daw pero oras na nga raw para mamatay ito. Nagulat naman si Wei Chenshan noong makita nito si Li Zhang, tinanong niya kung bakit nga raw nagkaganoon na ang itsura nito. Hindi na inintindi ni Li Zhang ang tanong sa kanya ni Wei Chenshan, umatake na ito at ang kasama niyang warlord rank monster. Noong papalapit na si Li Zhang at ang sinasakyan nitong halimaw ay naghiwalay sina Wei Chenshan at Fu Zhang. Pagkatalon ni Wei Chenshan ay agad nitong pinuntirya si Li Zhang, nagawa niyang matamaan ang kanang braso nito. Inatake naman ni Fu Zhang ang sinasakyang halimaw ni Li Zhang, sa lakas ng ginawa niyang pag-atake ay agad na naputol ang dalawang unahang paa ng halimaw. Pagkabagsak ng halimaw ay agad itong natumba dahil sa pagkakawala ng dalawa nitong paa. Inasar ni Wei Chenshan si Li Zhang, hindi na niya nga raw ito halos makilala dahil sa sobrang pangit nito ngayon. Nakakatakot man daw ang itsura nito pero mukhang hindi naman daw ito lumakas. Namatay man agad ang halimaw pero nasa maayos na kalagayan pa rin si Li Zhang. Dinilaan ni Li Zhang ang tinamo nitong sugat upang ipakita kay Wei Chenshan na mali ang inaakala nito. Naghilom agad ang sugat ni Li Zhang noong madilaan niya ito. Nagulat naman sina Wei Chenshan at Fu Zhang, hindi sila makapaniwala na ganoon lang kabilis gumaling ang sugat ni Li Zhang. Natuwa naman ang nakatalukbong na lalaki. Mukhang matagumpay nga raw ang naging mutation ng family head na si Li Zhang, hindi niya nga raw inasahan na makakakuha ito ng ganoong kapangyarihan. Nasurpresa man daw siya pero mukhang mas maganda nga raw ang kinahinatnan ng kanilang mga plano kaysa sa inaasahan niya. Sinabihan ni Li Zhang ang dalawa niyang kasama na nagawa na nga raw niya ang kanyang pagbati, oras na nga raw para patayin nila sina Wei Chenshan at Fu Zhang. Nagsalita ulit si Li Zhang at tinawag si Chief Instructor Wei Chenshan. Matagal na nga raw niya itong gustong talunin, at sa pagkakataong ito nga raw ay mukhang magkakatotoo na ang pangarap niyang iyon. Nangamba si Chief Instructor Wei Chenshan sa lagay nila ngayon ni Captain Fu Zhang. Kaninang araw ay nagagawa pa nilang makipagsabayan sa nakatalukbong na lalaki at sa armored guy na kasama nito. Pero ngayon nga raw na sumali na rin si Li Zhang ay mahihirapan na raw silang manalo. Humingi ng pasensya si Wei Chenshan sa kasama niyang si Fu Zhang, pasensya na nga raw dahil idinamay pa niya ito sa ganoong sitwasyon. Kapag nagawa nga raw nilang makaligtas doon ay ipapangako nga raw niya na babawi siya dito. Sinabihan naman ni Fu Zhang si Wei Chenshan na ano ba raw ang sinasabi nito, isa nga rin daw siyang sundalo kaya natural lang na sumali siya sa pagdepensa sa kanilang kampo. Huwag nga raw itong mag-alala sa kanya at patumbahin na nga raw agad nila ang mga kalaban nilang ito. Naghanda na rin agad si Wei Chenshan para umatake. Natutuwa siyang malaman na hindi nagsisisi si Fu Zhang sa pagpunta nito doon. Halos magkasabay na umatake sina Fu Zhang at Wei Chenshan patungo kay Li Zhang. Bigla namang humiyaw si Li Zhang at nagpalabas ng ibang klase ng kapangyarihan. Mabilis na kumalat at narinig sa paligid ang ginawa nitong pagsigaw. Bigla namang namula ang mga mata ng mga halimaw noong marinig ng mga ito ang boses ni Li Zhang. Sinabihan ni Li Zhang ang mga nakontrol niyang halimaw na bukas na nga raw ngayon ang restricted area ng kampo, maaari na nga raw ang mga itong pumasok at kainin ang lahat ng tao na makikita ng mga ito sa loob. Sinabi rin ni Li Zhang na mukhang kailangan na nga raw niyang pumunta sa Alien Artifact Garden, ito nga raw ang susi para mas lalo pang lumakas ang kanyang mga halimaw. Sinabi ni Wei Chenshan kay Fu Zhang na kailangan nga raw nilang makagawa ng paraan para hindi makaalis doon sina Li Zhang. Hindi nga raw maaaring makarating ang mga ito sa Alien Artifact Garden. Nagtaka sina Ji Zon kung ano naman daw kaya ang nangyayari ngayon, bakit nga raw parang lumilindol doon. Natuwa si Mo Hanlong dahil mukhang nasusunod nga raw ng maayos ang kanilang plano. Tinawag din ito si Zhou Fan, may sasabihin nga raw siya na tiyak na ikapapanlumo nito. Apat nga raw sila doon na Intermediate Starfall Warlord, at ang tatlong araw na tinutukoy niya ay siyang kinakaharap ngayon ni Wei Chenshan. Hindi naman makapaniwala ang mga miyembro ng military base na may tatlo pa palang kalaban na intermediate rank warlord sa labas ng kanilang kampo. Sinabi pa ni Xiao Cheng na hindi lang daw yun,
Hindi rin daw maganda ang kalagayan ngayon ng buong Jining City, sa tingin niya nga raw ay mas malala pa ang nangyayari sa lungsod kaysa sa nangyayari sa kampo. Nangamba ang lahat noong marinig ng mga ito na nasa panganib rin daw pala ang buong Jining City. Lahat ng organisasyon sa loob ng lungsod ng Jining ay abala ngayon sa pakikipaglaban sa napakaraming halimaw. Ginagawa ng mga ito ang lahat upang mapatay nila ang mga halimaw at mailigtas ang mga sibilyan. Kahit marami na silang napapatay na halimaw ay patuloy pa rin ang pagdami ng mga ito. Isinasakripisyo nila ang kanilang mga katawan at buhay para lang mailigtas ang mga normal na tao. Pinoprotektahan nila ang mga walang laban na sibilyan dahil parteng araw ito ng kanilang tungkulin. Sinabihan ni Mo Hanlong ang lahat ng nasa loob, na kapag naputol ng araw ang energy system ng kampo ay para na lang daw ang mga itong kawawang tupa na naghihintay na lang para katayin. Sinabihan niya rin ang iba na mag-isip nga raw ang mga ito ng maayos at buksan na agad ang harang, kapag ginawa nga raw nila ito ay baka hayaan niya pa ang mga itong mabuhay. Pero pinaalala ni Mo Hanlong na sa iba nga lang daw siya magbibigay ng awa, hindi nga raw siya papayag na hindi mamamatay sa kanyang mga kamay si Zhou Fan. Hindi naman inintindi ng mga nasa loob ang mga sinasabi ni Mo Hanlong, ang iniisip nilang lahat ay kung totoo ba raw na nasa malaking panganib din ngayon ang Jining City. Nagtanong si Jizon kay Zhou Fan kung ano na raw ang kanilang gagawin, totoo raw kaya ang sinabi ng kanilang mga kalaban na nagkakagulo rin ngayon sa labas. Nagsalita si Lieutenant Colonel Sulan na hindi niya man daw gustong sabihin, pero mukhang mas malala pang araw ngayon ang nangyayari sa lungsod. Bukod nga raw sa Li family at Imperial Capital, kabilang rin daw ang Mo family sa mga responsable sa mga nangyayaring kaguluhan. Ang pagtatago nga raw ng mga ito ng mga halimaw ng pasikreto ay maituturing na pinakamatinding kalaban ng sangkatauhan. Hindi nga raw ng mga ito hahayaang mabuhay ang kahit na isa sa kanila dahil ayaw nga raw ng mga itong kumalat ang kanilang sikreto. Nagtanong si Jizon kay Lieutenant Colonel Sulan na hindi ba raw nangako ang mga nabanggit nitong pamilya, na poprotektahan ng mga ito ang kanilang bansa. Bakit nga raw ang mga ito pa mismo ang gumagawa ng mga nakakasuklam na krimen? Sumagot naman si Lieutenant Colonel Sulan na hindi na niya nga raw ito ikinagulat, may mga tao raw talaga na gagawin ang lahat para sa pangsariling hangarin. Pinarinig ni Lieutenant Colonel Sulan kay Zhou Fan na hindi nga lang daw ito ang unang beses na may nangyari na ganoon. Matapos ang malalim na pag-iisip ay sinabi na ni Zhou Fan na may naisip na nga raw siyang ideya. Kinwestiyon naman ni Jizon at Lieutenant Colonel Sulan ang ideya na ibinahagi sa kanila ni Zhou Fan. Sinabi ni Zhou Fan na alam nga raw niya na hindi agad ng mga ito matatanggap ang ibinigay niyang suhestyon. Pero mas mabuti na nga raw ang kanyang suhestyon kaysa sa hayaan nila ang kanilang mga kalaban na matupad ang kanilang mga pinaplano. Parehas nang pumayag sina Jizon at Lieutenant Colonel Sulan matapos marinig ang mga sinabi ni Zhou Fan. Tinawag ni Zhou Fan ang nasa labas na si Mo Hanlong, sinabi niya dito na hindi ba raw ang Alien Artifact Garden ang pakay ng mga ito. Humiyaw naman si Mo Hanlong noong makita niya na may biglang pinulot si Zhou Fan, ano ba raw ang binabalak nito? Sumagot naman si Zhou Fan at sinabihan si Mo Hanlong na wala ba raw itong mata, hindi pa ba raw nito nakikita kung ano ang hawak niya. Bigla namang dinurog ni Zhou Fan ang hawak niyang alien artifact. Nangamba ang grupo na pinamumunuan ni Mo Hanlong sa kanilang nakita, tinanong niya kung alam ba raw ni Zhou Fan ang ginagawa nito. Ipinakita ni Zhou Fan kina Mo Hanlong ang essence ng dinurog niyang D-rank alien artifact. Isinubo niya ito sa kanyang bibig at inasar sina Mo Hanlong na salamat nga raw sa masarap na pagkain. Pinagpatuloy ni Zhou Fan ang pangaasar at sinabihan si Mo Hanlong na bakit naman daw nila ibibigay ang ganoong kahalagang bagay sa mga masasamang tulad ng mga ito. Sinabi ng nanggagalaiti sa galit na si Mo Hanlong na napakalakas nga raw ng loob ni Zhou Fan, ipinapangako nga raw niya na dudurugin niya ito ng pinong-pino.